Uy, pre, kamusta? OFW ka pala? Sigurado, big time ka na. OFW misconception. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. So, nung panahong ako ay nasa Pilipinas pa and nag-oobserba kung paano umunlad ng mas mabilis. Ano ba yung mga pamamaraan? So, syempre, as a young employee that time, so, may mga tiniting na kaaspeto and napag-uusapan nyo rin ng mga kaibigan mo. So, nung mga panahon na yon, siguro mga sa 20s pa lang ako nung panahon na yon, nag-isip din kami na maging OFW kasama nung isang kaibigan, 'di ba? Parang nakikita natin sa mga OFW, parang nakikita natin na maraming pera, ganyan, yung ang bilis umunlad. Ang problema kasi sa tao, lalo na sa Pilipinas, pamantayan ng mga material na bagay. Nabanggit ko ito ng pabahagya dun sa aking mga videos, mga naunang videos, pero ang nangyayari kasi, ang nagiging basahin ng success ay material things, which is hindi pala dapat. Hindi yun yung dapat na tinitingnan, yung mga leisure, yung mga material things, mga possession. Mali kasi nagiging pamantayan. Siguro sa ibang lahi ganun din, pero it should not be like that. So ayun, nag-observe ba tayo? Ang nakikita natin yung mga perception natin sa OFW, big time, and maraming pera, kung saan pumupunta, and kung ano-anong bagay yung nakukuha mo. So, yan yung parang kaya ginusto ko siyang itry. And by the time na natry ko na, ang salitang OFW ay maraming nakaakibat na na salita, and at the same time maraming responsibilidad na nakaatang sa'yo kung OFW. So, by the time na ako na mismo yung naging OFW, napakarami kong realization yan. Pero breakdown ko lang siya sa 3 misconception about OFW. So, unahin ko na yung misconception na isa sa mga conception bilang OFW ay big time, maunlad ka na. So, ayan. So, sige, mayroong mga taong nagiging big time talaga. Pero sa tingin ko, mas maraming tao na hindi siya naging hindi siya nakapagpa-unlad. Kasi karamihan po sa ating mga OFW is mga breadwinner. At the same time, hindi lang anak nila yung sinusuporta nila. Marami akong kwento ng mga kapwa ko OFW na hindi lang pala yung kanyang pamilya, yung kanyang binubuhay, meron pang left and right, mga kapatid, pamangkin. So, angkan pala yung iba, yung sa ibang OFW. Angkan pala yung kanyang sinusuportahan sa Pilipinas. Hindi lang isang pamilya, angkan. So, ano na lang matitira sa kanya, isipin niyo po. So, hindi ko naman po nila lahat ng OFW, pero ang what I'm telling it, majority po ng OFW ay breadwinner, and po yan, talagang mas iniisip po nila yung kapakanan ng mahal nila sa buhay compared sa kanila. So, ayun po, misconception na hindi tama na pag nandun ka sa Pinas, ay na yan, nakakaluwag-luwag na sa buhay at yan yung OFW. Nasa abroad yan, naku pa, yan. So, yan yung, talagang misconception. So, tawag dito, syempre, naman, yung mga OFW na yan, lalo na kung hindi naman ka-close, nakikisama yan. Ano ba yung isa pa sa misconception ng OFW ay madaling utangan. So, siguro naging trend na po ito sa ibang tao na pag may nangamusta sa'yo, kahit nasa Pilipinas ka at may nangamusta sa'yo, alam mo na yung susunod. Alam mo na yung kasunod na linya, bakit nangamusta. So, out of nowhere, na biglang nangamusta, and usually hindi naman kayo nagkakamustahan, pero biglang nangamusta, yung sobrang tagal mo nang hindi nakausap, pero bigla kang kinamusta, alam mo na yung kasunod niyan, yung pautang. So, lagi po natin tandaan, lahat po ng tao may merong personal battles sa kanilang mga buhay-buhay. Lahat po ng tao ay may problema at meron pong pinagdadaanan. Though hindi po natin nakikita ito, hindi po natin to na nakikita na may challenge sila sa buhay nila. Intindihin po natin na lahat po tayo magkakaiba ng problema. Magkakaiba lang po siguro na level, pero lahat po tayo ay may problema. Huwag po tayong mainis dun sa mga taong hindi tayo pinagbibigyan or hindi tayo. Ako po, naranasan ko rin po yan na nangailangan po ako, and naunawaan ko naman po na lahat ng tao ay may problema. Hindi po ako nagtanim or sumamalo ko dun sa mga taong nilapitan ko na hindi ako pinagbigyan. Huwag po tayong maiinis o huwag po tayong magagalit dun sa mga OFW na
hindi po kayo pinagbigyan. Hindi nyo po alam yung mga pinagdadaanan ng ibang tao. Ano po tayo, maging bukas na maging bukas ang ating pag-iisip na hindi lang po ikaw may problema. Yung ibang tao ay may problema din na misconception na parang nagiging reserve mo sila na kaibigan ko to, malapit ko sa akin. So, hiraman ko to. Parang ganyan. So, hindi naman po pero yun po, marami pong naging instances na marami sumasama ang loob sa mga kapwa natin OFW dyan. Which is, hindi po nagiging tama. Huwag po nating isipin na tayo lang may mabigat na problema. Ayan po yung isa sa mga misconception natin. Isa pa sa misconception sa mga OFW ay pasarap. Ayan. Pasarap sa Pinas pag umuwi, tapos nakikita mo sa picture pasarap. Alam mo yung bagay na nag-unwind lang sila dahil siyempre napapagod din sila nagtatrabaho. And sa Pinas, yun lang yung panahon na pwede sila mag-relax. Pinupuna pa natin, no? Tingnan mo, hindi nakakapagpahiram pero nagpapasarap. Ano po yan? Ibigay po natin sa kanila yung kanilang siguro nararapat na pahinga or wag po natin silang sitayin doon sa bagay na sila ang nagpakahirap at di naman po nila hiningi sa ibang tao. So, yan po yung mga misconception ng mga tao sa mga OFW. Siguro marami pa po mga ibang bagay, ngunit i-breakdown ko lang po sa tatlong punto na ito. So, ba't ko nga pala ito sinishare? Mag-share po ako ng ganitong information para maunawaan ng ibang tao or makapagbigay ng impormasyon sa mga tao na mali pala yung mga iniisip nila. So, kalaban kasi natin dito, mali yung nagiging tingin natin sa mga OFW. Tinatawag natin silang bagong bayani pero masama yung loob mo doon sa mga kilala mo OFW, di ba? So, hindi naman po, parang kontra naman po yung meaning na yun. So, I believe in these phrases po, delayed gratification. Sa mga OFW na nagsusumika po dyan, later on, mag-gratify din po kayo sa lahat ng pinaghirapan nyo. And maniwala lang po tayo sa ating mga sarili and huwag po tayong titigil na magpaunlad intellectually and our skills and po yung ating health ay ating pangalagaan din. So, ayun po, kung naniniwala po kayo dito sa mga ating ganitong topic, nag-enjoy po kayo, please follow po and join my group to meet this Captain Pinoy. And masingit ko lang din po, mayroon akong maliit na store, nandyan po sa link below. Mabanggit ko na rin po yung aking side hustle sa Pilipinas. Isa po akong insurance agent and real estate agent. So, sa mga taong kailangan ng insurance, health insurance or life insurance, I can help you. If you need a property, I can assist you as well. So, ayun po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kalas!